Mga kababayan, trending ngayon at pinag-uusapan sa social media ang nakuna ng video kung saan ay makikitang nagkaroon ng isnaban sa palasyo itong kampo ni VP Inday Sara at kampo ni PBBM at kanyang pinsan na si Speaker Romualdez. Sa kumakalat na video, makikitang magkahiwalay ng pwesto itong si VP Inday Sara sa pwesto nitong si Speaker Romualdez, kung saan ay dapat magkakasama ang mga gabinete ni PBBM kapag may ganitong pagtitipon. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang nasabing video ay departure statement ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagbiyahe sa ASEAN Summit noong nakaraang araw. Sa katapusan ng statement ng Pangulo, agaw pansin ang pag-walk out nitong si VP Inday Sara o biglang pag-alis sa naturang event kasama ang kanyang mga bodyguard at naiwan sa event ang lahat ng cabinet members na dapat sana ay kasama si VP Inday Sara dito para sa pagpapaalam ni PBBM. Pero bigla itong umalis. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga po. Dahil dito, iba't ibang reaksyon ng netizen ang kumakalat ngayon sa social media kung saan ay tila nagkakaroon na talaga ng lamat ang unit team sa pagitan ni VP Inday Sara at kampo ni Pangulong Marcos Jr. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, ano sa iyong palagay ang motibo nitong si VP Inday sa kanyang pag-walk out sa nangyaring event? Ito na kaya ang umpisa ng sigalot sa pagitan ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Alam naman natin na every time na lalayag, no, lilipad, bibiyahe itong si PBBM ay meron muna siyang ganitong departure speech. Ano? So ito na yung kanyang pagpasok dito. Iba yung entrance niya doon sa entrance ni VP Sara. So makikita natin dito siya dumaan. At ang exit niya dito ay doon mismo sa pwesto, ayan na, dito sa pwesto ni Martin Romualdez ni Tambaloslos. Ayan po, ito po. Makikita natin na andito si Madam VP Sara. Makikita mo hindi tumitingin si Sara dito sa direction na to kasi nandito si Tambaloslos. Pansinin nyo nakayuko or nakatingin lang siya doon. No? So, ano yung relevance nito? Magkalayo sila, itong dalawa. Ano? Hindi sila nagpapansinan dito pa lang. At ewan ko kung sino, pero nakita natin, okay, lumapit si Marcos kay Madam Sara. Itong si Tambaloslos tumitingin, pero never na nag-eye contact si VP Sara kay Tambaloslos. Mapapansin nyo talaga si VP Sara, dyan lang siya. Yan si Tambaloslos. Ano? Although makikita ko na itong si Tambaloslos, parang may may takot or hindi, kung hindi takot, parang hindi siya at ease, no? Makikita nyo rito, no, gising na gising si VP Sara sa pagdinig kay PBBM. Pero itong si Tambaloslos, inaantok, inaantok. Workers
We will emphasize our advocacy for a rules-based international order to maintain peace and Ops. Puyat na naman. Tagay pa more, tambalos-los. before I end, I would just like to make a comment because one of the important aspects of this trip will be for us to introduce the Maharlika Investment Fund to the rest of the world and certainly more specifically to the Middle Eastern countries. So dito makikita natin patapos na siya ng kanyang speech ano. So si tayuan na. Palakpakan na silang lahat, di ba? Si tayuan na, o tumayo si VP Sara. Ayan o. Pagkatayo ni VP Sara, ayan o. Nakita nyo, umalis ka agad. Ayan, umalis na siya kaagad. Umalis na kaagad. Ayan siya. Ayun. Umalis ka agad kasi ayaw niyang makitang pagmumukha. Siyempre, kamayan yan eh. Expected na yan na, di ba, magkakamayan na sila. So, yan, pumunta si doon. Wala na si VP Sara, umalis. Walk out. Naku, si VP Sara Duterte talaga nananadya dito. Talaga nananadya si Madam, parang di kita pansin. Huyo ka sa akin, ha? Pagkatapos nyo akong pagtulungan sa kamera, huyo ka. Yan ang sabi ni VP Sara dito. Totoo, walang biro, huyo ka, ganun. Hindi, alam mo, walang biro, Feeling ko naman, talaga namang nag-uusap yan dalawa na yan, Although, yung mga nakapaligid talaga, iniitsipwera na si VP Sara. Pero si Marcos siguro, talagang, alam mo yun, meron naman siguro silang samahan. Kasi nakita ko naman yung yung samahan niyan during the campaign. Hindi naman plastikan, talagang merong samahan. Pero siguro yung mga nakapaligid, talagang iba na bulong-bulungan. Kanino ka? Kay Romualdez ka o kay Sara Duterte ka? Ikaw, pre. Gustong budget? Walang budget siya si Sara Duterte. Si Romualdez, maraming budget yan. Isang miscellaneous ka lang dyan. Isang extraordinary ka na lang dyan, Brad. Sino papansinin mo? Ako sa inyo, tatanungin ko sa inyo. Ang may hawak ng budget, si Romualdez. Sinong pansinin mo? Si Romualdez o si VP Sara? Wala na mga Duterte. Wala na yung mga Duterte na yan. VP Sara, wala na yan. Doon na tayo sa may budget. Dito tayo kay Romualdez. Sama-sama tayo dito sa may budget. Tingnan nyo, na mag-isa lang si VP Sara doon sa kaliwa, Alam mo kung sino nag-aayos niyan? Hindi, baka sabihin naman ninyo. Ito medyo konting background lang. Baka naman sabihin ninyo, sinadya ng mga sekretary na nasa kanan. Hindi ho. Hindi, wala akong kinalaman yung mga sekretary dyan, lahat-lahat. Actually, ang nag-aayos niyan, protocol sa Malacanang. Protocol, I saw what you did there. Sinasadya ninyo yan, sinasadya. Wag nyo sabihin hindi nyo sinasadya yan. Sinasadya nyo talagang ilayo si VP Sara dito sa Nako. Dati-dati, magkatabi yung dalawa. Walang biro. Kasi kahit mga opisyal yan, may mga designated dyan. Pangalan niya. Kita may pangalan sa upuan. Nakala nyo sa simbahan lang may pangalan ng mga upuan? Diyan din. Kita nyo talagang inilayo. Sabi naman ito ni Tambaloslo, sabi niya, ako ang unang pinansin. Ugok, ikaw ang unang madadaanan, siyempre ikaw unang papansinin. Tambaloslo. Sabi niya siguro, ako ang unang pinansin. Gano'n siguro. Ang tagal niyang pumosing dito sa isang sekretaryo. Sabi siguro pinapagalitan niya. Sabi niya, naman ng wedding, ba't di niyo sinabi sa akin? Lumabas na sa buong balita na pinatigil yung Maharlika. Nasyak ako. I was siyak. Sabi nga. Ba't naman kayo ganon? Hindi. Palusutan natin yan. Madali natin palusutan yan. Akong bahala, sabi siguro. Eto pansinin nyo dumire-diretso siya. Hindi siya dumaan kitang baloslos. Ano kaya dahil Number 1, sabi siguro ni Marcos, ikaw ang pampagulo sa administrasyon ko Number 1 yun. Number 1 yun, Number 2, malamang, sabi niya, ayaw nga kitang pansinin. Baka pag pinansin kita, magalit sa akin si VP Sara Duterte. Number 2 yun. Mamili kayo kung ano sa tingin ninyong dahilan ni Pangulong Marcos bakit di niya pinansin si Romualdez. Okay?
Pangatlo, ano kaya ang dahilan? Pangatlo, siguro sabi niya, relax sila dyan, mahahalata tayo. Pag pinansin kita, mahalata tayo yung pinagtulungan natin si VP Sara Duterte. Mamili kayo din sa tatlo. Oh. Sige na, number 1, ano ang dahilan kung bakit inisnab ni Pangulong Marcos si Tambaloslos? Number 1, okay? Nagagalit siya. Sabi niya, ikaw talaga, Romualdez, ang pahamak sa administrasyon ko. Ginulo mo itong sinayang mo itong unitain natin eh. Oh, number 1 yun. Number 2, baka sinabi niyang, baka makita ni BP Sara Duterte na pinansin kita. Naku, hindi na lang. Baka maano ko ni BP Sara Duterte. Baka magalit sa akin yun. Number 2 yun. Number 3, sabi niya, hindi na kita papansinin. Baka mahalta pa tayong pinagtulungan natin si BP Sara. Ano kaya doon sa tatlo? Mamili kayo, ha? Mamili kayo, mga insan. Megos-megos lang yan, ha? Ito, direktahin na natin. Fake news ang pinapalabas sa social media at sa media noong mga siguro ay supporters ni Vice President Sara Duterte na nag-walk out siya dun sa departure speech ni Pangulong Marcos nang ito ay papunta ng Saudi Arabia. Kasi hindi nila kasi alam alam kadalasan ho dun sa mga nasa social media, hindi nila alam ang trabaho ng media. Kaya pag nakakita sila ng gano'n na naglalakad akala walk out, ganito po kasi yan. Bago pumasok ang presidente sa kahit saang venue, hindi lang sa departure, kahit saan siya mag-speech, nauuna na yung mga sekretary at mga opisyalis ng gobyerno doon sa event, doon sa table. Tapos papasok ang presidente, babatiin niya gano'n. Pagkatapos ng speech, saka pa lang pwedeng umalis yung mga bisita, kahit sino yan. Sa departure, bago umalis ang Pangulo, may departure speech yan. Pagkatapos ng speech ng Pangulo, talagang dapat kung kasama ka o maghahatid ka doon sa malapit sa aeroplano, aalis ka, lalabas ka, papunta ka doon sa dadaanan ng Pangulo. Papunta ng aeroplano. Ganun po yung galaw. Hindi yung, kasi pinapalabas nila, pagkatapos ng speech ni Pangulong Marcos, ay lumakad na, nag-walk out daw si Vice President. Hindi alam ng mga taong ito, talagang paniling lang, grabe ano. Kaya naglalakad si Vice President kasi papunta siya doon sa kabila, para bago sumakay ng eroplano, ay siya yung pinakahuli na pwedeng magbabay sa kanya or makipagkamay. Nagbeso-beso pa nga Pinipilit nila kasing walk out Yan ho yung hindi magandang balita. Di ba? Ganyan po talaga yan Inaangguluhan nila na pagkatapos ng speech na yun, nag-walk out, di ba hindi ho maganda. Ayan, tapos na yung speech, tingnan nyo. Ayan, Ayan yung kanyang ginawa. Ayan, Yan yung papunta na sa aeroplano yan. Kinakabayan na yung mga matataas na opisyalis ng militar. Ganun talaga Pagkatapos niyan, ay yung ibang mga opisyal ng local na pamahalaan ng Pasay at Vice President, yun yung, Executive Secretary, Congressman, ayan na. By the way, ang Radio TV Malacanang, Office of the President, lahat ng galaw ng Pangulo, departure, arrival, kahit saan siya magpunta, nakarecord yan. Minsan nga, live pa nga yan sa government station. Tapos ngayon, pinapalabas ng mga supporters ni Vice President Duterte at ng iba dyan, mga nasa social media, nang gugulo naman yan, panggugulo lang talaga yan. Walk out? Asan ang walk out doon? Nakuha nyo? Kung walk out yun, dapat hindi na ba kikipagbeso-beso? Kasi pag nag-walk out ka, may something, may tampo, may galit, lahat paano walk out doon? Nagbeso-beso pa nga. Inuulit ko. Pagkatapos, habang nag-i-speech ang Pangulo, nandyan ang Vice President at mga Cabinet Secretary. Pagkatapos ng speech yan, tatayo kayo, mga Cabinet Secretary, at yung protocol yan yung inatasang maghahatid bago umakyat ng aeroplano, uuna ka talaga, pagkatapos ng speech, tatayo ka, lalabas ka, iikot ka sa likod. Then pagdating doon sa likod, ang presidente, parating na ulit, papunta na doon ang presidente, tapos na speech Bago sumakay ng aeroplano, kayong kakamayan, kaya nandun yung mayor, congressman ng Pasay, executive secretary, at saka vice president. Tapos nagbeso-beso pa nga. So walang walk out. Yung pong nagsasabi na mga walk out, kalukuhan yan, panggugulo yan, nililin lang kayo. Pinalalaki nila yung sugat, kumbaga sa Kung may sugat, pinalalaki nila. Parang
May mga grupo po na gusto talaga nilang paghiwalayin yung Marcos Duterte. May mga grupo na ang content ay pangguluhin o guluhin ang bayan. Samantalang nanawagan na si Vice President Sara Duterte magkaisa magtulungan